Good morning mga karamaos. Good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back muli dito sa aming channel. September 4, araw po ng Huwebes. Ayan. So, pag umaga, inaayos ko rin yung aking mga maintenance kit para dito sa ginagamit nating GoPro camera. Ayan. Medyo madami po sila. Diba? Sa pagbablog, hindi talaga may iwasan na may nasisira. Kagaya ng camera, ng battery. Tapos nagme-maintenance din po tayo sa mga application na ginagamit natin. So kumbaga, lahat ng pumapasok na income dito sa ating YouTube channel, dito sa Facebook account, malaking tulong din yung may mga nanonood sa atin. Kasi kahit papano, na-maintain natin yung mga quality ng video, kahit papano, yung pang-editing natin, yung pang-maintenance natin, dito rin naman po natin kinukuha lahat. Kaya nagpapasalamat po ako mga karosa, walang sawa niyo pong suporta dito sa ating channel. Na may maintain po natin yung ating camera, yung battery. Minsan nga po pala yung sa camera, ito, pangatlong palit na tayo ng camera. Talagang may pagkakataon, masisira siya. Aside pa doon mga karos, meron tayong nabasang comment tungkol dito sa brand na ginagamit natin ng mga power tools. Papaliwanag ko rin kung bakit ito po muna yung aming mga ginagamit. Alam naman natin talaga, alam natin sa ibang mga locals at saka dito sa Pilipinas, sikat na tong tools na to. Pero disclaimer lang, talaga naman medyo madali rin po talaga siyang masira compare sa mga leading brands. Pero explain din namin kung bakit ito yung ginagamit namin. And mga Karohaus, project update tayo. Pupunta tayo sa Anyana Bel Air East project. Mag-update din po tayo ng project dito sa project natin sa Lumina Homes Phase 5 at saka yung dalawang project natin dito sa Phase 3. Samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Huwebes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan, nandito na tayo sa Phase 5 project. Ayan, good morning kay Ma'am Krishna at saka kay Sir Jason. Siya nga pala, ito si Ma'am Krishna. Ipapatapos niya sa amin tong unit. Wala pang bubong yan, pero yung interior niya sa second floor halos fully finished na. Pero pagdating dito sa may ground floor area, napakarami pang gagawin. Okay, bali update dito. Ganda ng weather, oh. Siya nga pala, yung mga scaffolding namin, kailangan na namin dito. Kasi ang usapan namin ng mga gumagawa rito, pagka ganyan kaganda yung panahon, uunahin na po nila yung walls. Tapos may problema pa tayo dun sa bubong, hindi pa natin na-inspect yan. Pero isa yan sa mga ipa-priority rin natin. Okay, dito segregation, hanggang ganito lang po muna. Ayan, kalat na namin yan, yung mga nasa black bag. Tapos baka meron pang kailangan i-pull out pa sa loob, isasabay na lang natin sa hakot panambak. I-turn over natin to na as in talagang na siya, malinis. Aabot na lang po kay client na parang lupa na lang po talaga siya. Tapos ito, retouching paint, then may mga cracks. Applyan po natin yan ng Flexiband with cement. Yan para hindi na mag-penetrate yung tubig. Tapos yung mga window, lahat po yan isisilant natin paikot. Kasi masyadong open pa po yung renovation dito. So kagaya rito sa first floor, yan, magastos po sa mga sealant yan. Yan, bati tayo. Bilog, good morning Bilog. Good morning. Yan, pinakakompleto na natin kay Bilog to. Okay na mga electrical data. Ayos na lahat yan, tested na. Kuya Philip, good morning po. Good morning. Good morning kay Kuya Philip. Hindi na kayo lagi magkasama ni Rigor. Himalay na sila. Kasi si Kuya Rigor dyan, busy sa Riego de Just Project. Si client nga pala pupunta doon, pero nagpaalam ako sa kanya baka hindi kami magkita ngayon. Gawa ng may mga aasikasuhin pa kaming iba para sa mga susunod na project. Kaya kailangan pong maasikasa. Ano ba ginawa natin dito, Kuya Philip? Anong ginawa natin? Masigla pa. Anong una? Anong unang ginawa? Pag-una, dapat lahat. Tapos, anong pinahid sa mga dugtungan? Tusungan. Aha. Sinadya ko muna ng pan, yung epoxy. Yung nansag epoxy. Tapos stick wheel yung pinaka-finish niya. Yun, stick wheel. Okay. Makakatibay, kapit nakapit. Oo. Tsaka may tinatawag kasing parang yung ground shaking. Parang aalog lang siya. Yan, ayun, dito. Yung stick wheel lang. Para hindi basta-basta mababali. Yun. Tapos may mesh tape or gasa tape. Yan, importante. Tapos itong pinapahid mo ay Skim coat. yeah, skim coat na. Bali, ang skim coat ay pang interior, no? More on interior sa loob. Pero pag exterior, ibang klase ng masilya ang ginagamit po namin dyan. So, segregation, yan, okay naman. Hindi talaga maiwasan, maalikabok. Yan. Tapos yung mga kanto ng tiles, nilalagyan na lang po namin ito.
Ito po yung makakuha nyo dun sa karton ng tiles kapag nag-unbox kayo. Yung kanto niya. Yung magagamit rin po yan dito. Huwag nyo itatapon. Sayang oh. Diba? Kadalasan kasi itong kanto nababasag yan. Hindi na nakikita. So time check. Mag-alas 9. Yan, tapos yung kornisa naman dito sa TNB. Yung mga ganito nga palang finish ng pinto, okay lang yan na malikabukan ilang beses. Punas lang yan. Yan ang kagadahan sa natural varnish. Yan, bali kornisa. Makakapagtrabaho ka rito, Log. Tatanggalin ko. Ang daming gamit. Magpatulong ka kay patulong ka kay Kuya Philip. Kuya Dindo, good morning. Oy, good umaga, bayan! Bulabog. Ayan, bali, ano ba ginagawa natin dito kaya? Sir, nagsilan tayo. Acrylic sealant. Ito. Yan, acrylic sealant. Yan, sa joint. Yan na rin ang gagamitin sa mga window, no, kuya? Pwede rin yan. Pwede naman, para mapinturahan. Siya nga pala, paintable po to. Yan. At saka hindi to madumi kapag ipinahid. Hindi siya magdudumi sa kamay. Ganda na pala rito, no? Kahit pa paano, ito na lang ang kulang. Oh. Yung mga ano natin, no? Yan. Tapos itong stairs, may ano kami dito, meron tayong final retouch din dito. Ibig sabihin na inuulit pa po namin to for inspection pa. Yan, babalikan na lang yan bago mag-install ng tiles yung gagawa dito. Update dito sa Phase 5 project. Kompleto naman, walang kailangan, no? Kompleto naman. Ano kailangan ko pare? Gusto mo i-prepare ko na yung i-prepare ko na yung sa labas. I-prepare ko na yung mga kailangan sa labas. Sige. Scaffolding. Habang maganda panahon. Abang maganda pa lang, sir. Yun. Nakakapula dito sa loob. Flexiban, meron ka ba dyan? Flexiban na nilalagyan mo ng semento. Oo. Meron pa dyan? Oo. Pwede yan na pang Pwede pang masilya. Meron pa boss. Ayan, meron pa pala. Okay, sige. Yan, bali, yung kolong-kolong, si Bilog ang gumagamit. Matapos lang siya rito. Kukolektahin namin yung scaffolding na pinangtukod namin sa slab dun sa project sa Phase 3. Tapos ito, kukolektahin ko na rin po or bibiling ko na yung mga gamit dito sa retouching sa labas. So dito sa isang galon lang naman yan, yung tile red, isang galon, tapos yung beige. Pagka kinumpleto kasi natin yung paikot, yan aabutin niya ng mga 1.5 balde. So sa retouching paint. Tapos sa acrylic emulsion naman, pwedeng abutin niya ng 3 galon. Ito muna yung update. Tara. Yan mga karos, bago magtanghali nandito tayo sa junk shop. Okay, bali nag-dispatcha na ako ng mga kalat natin dun sa Phase 3, yung mga retaso na pwede nating ikalakal dun sa project natin sa Phase 5. Ayan, bakal, tapa, yero. Ayan yung mga madalas natin talagang pinapull out sa project na pwede po natin ibenta rito sa pangalakal. So naka 1198 din tayo. Pandagdag sa darating nating kaarawan ngayong September 2nd week. Ayan, alsikasin ko muna yung pintura para dito sa project natin sa Phase 5. Tara! Sa paint center tayo. Ayan, sa tabi ni Melanie Hardware sa Paradigm. Rain or shine. Dito sa project natin sa Phase 5. Pang exterior paint para doon sa wall. Sumaglit tayo sa tile center. Naalala nyo kahapon, Avanza kasi yung dala ko. Onti lang yung nabitbit yung tiles. Ito para sa TNB karagdagan. Yan siyam na 40x40 60x60 sorry sa TNB. At saka dalawang 60x60 yung pang accent wall ng 5,900 sa project natin to sa Riego de Dios. Yan si Louie kasi pag natapos niya yung dalawang kulang pa na tiles sa second floor, pwede na siyang mag-tiles dun sa first floor. Then yung mga pang wall accent meron naman na tayo ron, alalay lang tayo sa materials. Bali ito mga karo, sa break time muna. Ayan, sasagutin muna natin yung nag-comment regarding po dito sa tanong niya. Tsaka syempre may comment din siya dun sa brand ng tools na halos nakikita niya na ginagamit natin ngayon dito sa mga ongoing project. Tsaka napapanood nyo sa video. Yan, disclaimer nga lang po pala, itong paliwanag ko ay may dahilan or may basis, may reference according po sa sitwasyon ng renovation namin dito sa mga nakikita nyo sa video. So ito nga po pala, madalas
nakikita nyo. Yan. Diba? Nakikita nyo sa mga video namin. Bali disclaimer lang, tama naman po yung nag-comment. At saka yung comment niya rin doon sa isa sa mga iniidolo kong vlogger na talagang halos lahat ng ganito niya talagang nasira. Una, hindi po tayo general renovation. Hindi po masyadong nabubugbog yung mga ano natin, yung mga tools na ginagamit dito sa trabaho. Kasi ang renovation natin, hindi kasing laki ng mga napapanood nyo sa iba. Sa mga kinokontrata din ng iba. Kaya tumatagal po yung buhay ng mga power tools sa amin like grinder, cordless na barena, etc. Na kung ano pa yung mga nakikita nyo sa mga ginagamit namin. Ang pinakabugbog na bugbog dito, yung chipping gun. Kung mapapansin nyo mga karo, sa loob ng isang taon, ilang beses ako nagbabalik ng mga chipping gun ng mga nabili ko doon sa mismong brand tools na lagi po nating binibilhan. Ang dahilan po kasi nun mga karo, si chipping gun po kasi talaga is gamit na gamit for demolition. At saka mas prone po siya na mas madali po siya masira compare sa mga ibang tools. Bali mga karos, ang comment ko lang po doon sa nag-comment, depende naman po talaga yan kung paano nyo ginagamit ang isang tools. At saka kapag ginagamit po yung tools, talagang may tendency talaga siyang masisira. May lifespan lang siya, may shelf life lang. Pero ikukumpara natin yung mga ganitong klaseng tools sa mga leading brand at saka mga sikat na power tools, talagang mas hindi tatagal to compare sa iba. Ang dahilan lang mga karos kung bakit ito lagi yung ginagamit namin, ito pa lang po yung afford ng aming budget para sa renovation. Biruin nyo, ilan ang skilled worker namin, bibila namin yan ng tigi-isang grinder, bibila namin yan ng tigi-isang barena, may mga welders din kami, bibila namin sila ng tigi-isang welding machine. Magkano ang cost nun kapag bumili talaga tayo ng magandang klase? So, disclaimer, magsasabi ako ng mga magagandang brand. Nandyan si Milwaukee, nandyan po si DeWalt, nandyan si Makita. So, paki-comment na lang dito kung meron pa tayong hindi pa nasasabi na iba na mas magaganda pa. Pero hindi natin afford yun. Baka sa isang barena lang, katumbas sana ng 4 na tao, baka isang barena lang ang mabili natin. Baka isang grinder lang. So kung bakit ito pa lang yung ini-invest namin sa mga renovation namin, kasi kahit papano, kaya natin bumili ng marami, ng sabay-sabay para sa mga manggagawa natin. So yun ang pinakadahilan. So darating din ang time na makakahawak po tayo ng mga tools ng mga magagandang klase. Pero sa ngayon, tiis-tiis lang muna. Total naman, wala naman po talaga sa ganitong materialis ang gawa. Hindi nandun sa mga tao na pulido gumawa. Kung hindi nandun sa mga skilled workers na alam nila kung paano ang paggawa. Siya nga pala mga karohaus, nagpapasalamat ako sa Makita Philippines Power Tools na nag-sponsored sa amin nun. So alam ko naman na nakikita niyo na yan noon sa mga video namin. So maraming salamat sa mga bossing namin dyan. Tsaka kila Mr. Aguilar yan, maraming salamat. Ay mga karo, sana naunawaan niyo po yung aking paliwanag. So kung kulang pa, paki-comment na lang. So sana nakatulong. Ito mag-update tayo sa ongoing project natin dito sa Phase 3 at saka dito sa Anyana Bel Air East. Let's go! Ayan, hinantid na natin yung pintura rito sa project natin sa Phase 5. Tapos mamayang hapon, yung mga scaffolding, itatayo na po nila yan. Kaya Rigor, kita tayo nun. Ay, Louie, kita tayo nun, Louie. Ayan na. Yan yung tiles. Yan, binababa na po nila. Tapos pupunta si client at saka si Master Batang dito. Pero hindi na yata kami magpapang-abot. Meron pa tayo iba pang mga aasikasuhin. Okay, nandito tayo sa Anyana Bel Air East. Sakto, nandito sila client. Yan, nakapag-usap na kami. Yan na. So update tayo. Bali nagpapa-clearing nga po pala ka rito. Nagpapalinis na tayo. Ayan na, yung mga hindi na kailangan dyan. Bali segregate ko na para may dispose natin. Yan, sakto, naabutan ko sila client. Sila talagang sadya ko rin dito kanina dahil tumawag sila kaninang umaga. Bumili na nga po pala sila ng tiles na gagamitin natin dito sa floor area sa may harapan ng bahay, hanggang dyan po sa side there, hanggang dito po sa may corner area. Kung mapapansin nyo rito banda, ayan o, medyo malinis na, konting-konti na lang. So ito kasi sa first contract, mag-installan po ng tiles to, itong flooring. Tapos dito banda, maglalagay pa po kami ng slab para po sa kitchen counter. So ano na po siya, yung pinaka outdoor kitchen. Tapos meron na tirang tiles dito noon
nung turn over sa kanila. So granite yon, yun ang pinakakabit ni client. Ito rin, yan may tiles din po tayo rito. Yan, magandang araw nga pala kila client, kila sir and ma'am. Tapos kasama pa po nila yung mother nila. Yan, magandang araw po. Ayan na po yung mga pinasesegregate natin. Yung iba dito magagamit pa naman po namin sa taas. Sa tuwing pumupunta sila may pasalubong po lagi. Okay, ang napag-usapan po namin dito sa mga susunod na gagawin, syempre may ceiling yan, yung design, yan ang pag-usapan namin, yung demolition, pati dito. Yan. Ito sa second contract namin, gusto ko na po itong ipalipat dito. Yan. Tapos magkakaroon pa ng window. At may mga dating existing window, yung glass and aluminum, na malilipat siya ng location. Tapos yung iba naman, mapupunta dun sa mga pinagbaklasan. So kagaya dito, may de-demolish tayo rito. So may mababaklas na pader dyan. Yung ibang window, ililipat. Tapos yung kagaya ng window na to, request ni ma'am na i-transfer dito sa may third room. Tapos yung mababaklas doon, yun, hahanapan natin na pwede pang mapaglagyan. Yung mga sukat ng window dito, ay inayon po namin doon sa mga mababaklas na bintana. Yan yung sa sukat niya. Tapos dito, nagpapalagay si client ng parang extra na nakadrop na beam. So gawa na lang po yun sa metal paring and Tyson board. Tapos pinturado na lang po siya para magkaroon ng separation po yung ceiling dito sa kitchen. Yan, between kitchen and dining. Kasi merong pin light, tapos may center light. Para syempre, nakaseparate po yung design ng ceiling na yon. Tsaka dito banda. So open naman daw po pala to. So walang cabinet dito. Dito mag-uumpisa ang cabinet. Papunta po rito sa sink paikot. Ang binili po nila rito, yung mga tiles, na gagamitin po rito 60 by 120 ang napili nila. Tapos dito naman po 60 by 60. Yan, 60 by 60. Ito madedemolish na po natin to. So madedismantle natin yung mga tiles, yung mga luma. Yan po yung mga kasunod dito sa project natin. Then ceiling, ang balak nila sa ceiling more on PVC panel pati dito. Pero kasama na po siyang sa taas. Yan, kasama na. Tapos yun sa hallway at saka dito sa living space, ang finish ng ceiling niya, yan, finish na po yun. Yan, maglalagay na lang ng magandang ilaw. Tapos dito, naka-Tyson board tayo. Yan, mga PVC panel po yan. So sa second contract namin, yan, pinapatapos na lang po natin yung mga tiling works at saka yung sa ceiling. Halos okay naman na po yung mga linya sa ceiling. Ang hindi lang po namin matatapos dito banda. Hanggat hindi natatapos yung plastering ng CHB wall dun sa second floor, hindi po muna natin lalagyan ng kisame. Kasi alam naman natin na may tumatagas pa po dyan. Wala pa po siyang waterproofing at saka wala pa po siyang flashing. Yan, pabababain muna natin yung nagtatrabaho dito. Nandito si Kuya Sandy at si Kuya Doming para makakain din sila. May pasalubong si client. Kaya akyat muna tayo rito. Ito mga tatanggal po to kasi malalagyan ng CHB. Tapos itong window na to, balak nila, itong window dito na may owning type at saka fixed na glass, balak nila ipalipat dito. Sa atin lang, as long as magkakasya siya, walang tatamaan na poste, pwede. Tapos yan ay malilipat po sa baba. Tara kuya! Pasalubong sila, kada punta rito. Lagi may surprise. Yan, meriendahin niya muna to. Tara, meriendahin natin. Tara, kuya. Tayo. Yan, kain po tayo mga karongos. Galing kila client. Uy! Ano to, kala mo simpleng tinapay pero pag binuka mo, ano? Ma'am, salamat ma'am sa ano. Salamat po. Ma'am Kasumi. Hindi, ito, baunin nyo na to pa uwi. Sa inyo na yan. Ito, isa lang akin. Salamat po. Thank you po. Ang sarap mo. Sarap po. Kakain mo. Yung tiles po pala manggagaling sa Wilcon. Kaya binili na nila. Pero ito, tutulungan po natin sila na makasave dito. Kumbaga yung mga pinabili ko sa kanila, sakto lang or may konting kulang. Yan, tulungan natin sila makasave. Pag may kulang, tayo na lang yung tatakbo. Mahalaga, nasa atin na yung resibo.
ng delivery, tapos yung code, yung pinaka-importante rito, yung code ng tiles. Okay? Yan, ang sarap po ng merienda. Maraming salamat po kay ma'am. Iuwi na lang po nilang dalawa yan. Pasalubong, no? Oo. Salamat ulit ma'am. Ayan na. Okay na tayo rito. Bukod sa pagbisita nila client, napaka bonus po sa atin nun pagka laging nagpupunta si client. Kasi kahit papano, nai-execute natin yung mga plano nila. Kumbaga, naililista natin kung may pagbabago. Tsaka advance yun para sa amin dahil nagbibigay na sila ng idea. So ayan, mare-renovate natin yan. Hindi naman gagalawin yung kisame. Papapalitan po natin ng mas mga magaganda po yan. And salamat din po sa Panginoon kasi ang ganda ng weather ngayon. Tuloy-tuloy yung trabaho. Ito, clearing na kami rito, alalay sa materyales. Sa mga susunod na araw, uunti-untiin natin na matanggal po to. Yan, thank you rin kasi hindi kami masyadong sinisita rito. Total naman, pinaalam natin yung bahagi na yan eh. Pero ito parang may nangyari na rito. Parang may naglilinis na rito. Yung damo halos pumatag na. Kaya yan, kailangan na namin kasi kasuhin yan. Ito muna yung update dito sa Anyana Bel Air East project. Nasa phase 3 tayo. So ito na yung update dito. Yung trusses, naka-primer na poste. Magpapa-install na tayo ng tiles. Alright, sa kabila tayo. Bali saglitan lang po yung update natin doon. Wala na rin po kasing gumagawa, uwian na rin. Tapos may music pa. So magandang araw nga po pala kay Sir Jospa at kay Ma'am Myra Mando. Ito naman yung update natin dito. Bali sa gawa po namin, nauhuli na po yung fence grills at saka yung gate. Parang kagaya doon, iuhuli na po natin. Tapos ang update dito, ayan, spandrel na, spandrel installation. Yan. Tapos marami na rin po nagawa dyan sa loob, ceiling framing, installation ng tiles, and electrical. Yan, pinakokompleto natin. Yan. So kita-kita na lang uli for the next video mga karos. Ito, God bless sa ating lahat. Paalam po muna. Let's go, tara.